Guys, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bitsa. Yan, for today's video guys, brown out at malamig yung panahon namin ngayon dahil nga umuulan ng inday-inday lang nakaulan, tapos malamig yung simoy ng hangin. Saka ayan, nag-brown out po. Yung ilaw po namin yung isang bumbilya lang na medyo kalubaton na. Kasi madali lang naman tumalubat, pero hindi po siya namamatay. Humihina lang po yung yung ilaw. At saka yan, nagsasaing po tayo dito sa gas stove. At wala pa sila Papa Bits. Kumukuha ng order doon kila Mighty Mang, sila ni Christian. Kanina pa ng mga alas 4. Pagdating ni hindi, mga pasado alas 3 pa lang nun. Kagagaling lang ni Christian sunduin si Chrislyn. Tsaka inutusan po sila ni Mama Walin na may order doon kay Mighty Mang. Na hanggang ngayon wala pa sila. Yan, madilim po yung pero medyo pa naaninag pa yung yung labas. Tsaka mahangin, maingay po yung namin bubungan ng dahilan sa dahon ng niyog. Yan, si Sia. Sunod ng sunod sa akin. Kasi isa lang po yung namin. Yung ilaw. Tsaka yan, nakasaing po tayo. At si Chrislyn nakatulog po dito sa kwarto namin. Yan, madilim po. Brown out. Nakatulog si Chrislyn. Ayan. Sinarado ko po yung bintana dahil pumapasok yung hangin, malamig. Tsaka yan po yung sara namin po dito. Kurtina din. Kurtina pa lang, wala pa kami sarado dito. Yan lang po yung sarado namin. Yan, mas madilim na po sa labas. At mahangin talaga. Malamig yung hangin. Yan, tingnan nyo yung kurtina. Inililipad-lipad. Maliligo sana ako. Hindi na ako nakaligo dahil nag-brown out. Baka maubos yung tubig sa drum. Yan, mahangin. Si Sia. Sunod ng sunod si Sia. Mahangin po, mahangin. Tingnan nyo yung dahon ng niyog. Yan ang katapat dito pag medyo maulan-ulan. Yung kapares niyan is brown out. Tsaka yung mga hinangir natin medyo igigit na gitna. Baka mabasa pag malakas na yung ulan. Or kaya ilipat na lang po natin dito para walang problema, hindi mabasa. Agoy, agoy. Aray, hindi po makaabot. Lipat na lang po natin, na kung ilipad man is dito lang sa loob. Mahangin. Parang may bagyo. Wag bagyo. Ang hinihiling ko lang ulan para po magkatubig na magkatubig na po kami. Hindi bagyo yung yung ibigay. Agoy, parang kumukulo na yata yung ko sinaing. Naaamoy ko na. Pahinaan lang muna natin. Ayan, kumukulo na nga. Maapaw na po yung sunod ng sunod ang batibot.
Sunod ng sunod. Wala pa daw yung papa niya. Magka-partner po ni Papa Bits. Na kanina parang si Papa Bits. Nanghihinak kuno siya. Pero nang sabihin ni Christian na pupunta tayo kila May Timang, mayroong kukunin. Ayun. Biglang bangon. Sige lang. Hindi naman po yung katawan ko yung mapipindiho. Ako ingat na ingat, siya hindi. Wala tayong magagawa sa mga matigas yung ulo. Yan, madilim sa labas. Madilim. Isasaksak na lang po natin yung bumbilya palabas para pag light. Mirong, yan. Pati yung bumbilya. Umuuyog-uyog. Nagto! Sa'yo matim sunod-sunod. Balik ka man kakaunon. Alas 6 na po ng gabi, alas 6:14. Yan, wala pa yung mga inutusan. Kasi, ulam yun yung, kinukuha nila doon. Mga prosin foods. Mga, ni May Timang, mga tinda. Ulam ng mga bata. Pati sa kanila ulam. Ha? Naantok ka na? Kasi hindi ka nagising kaninang tanghali. Binabantayan mo lang yung papa mo kung aalis o hindi. Dikit ka ng dikit. Yan, nagmamaktol din po yan nang umalis si Papa Bits at sa papa niya dahil gustong sumama. Medyo umaambon pag alis nila Papa Bits. Hindi nakasama. Yung ate niya naman, siguro pagod galing sa school. Tumabi sa akin. Nanood muna ng cellphone. Tas ayun, hindi ko na malayan, nakatulog po siya. Iiyak ko lang ang binisina ko. Ha? Umiiyak? Oo, iiyak na lang ako sa binisina ko. Iiyak ka na lang? Oo, kasi wala pa ako nagtuwal ang iba na binisina. May carton pa. Kasi yung ang nakakano kay Sia, hindi po siya sa medisina, hindi po siya takot. Kahit katatapos lang po niyang uminom ng gamot, pagka maya-maya, iinom daw siya dahil vitamins daw. Hindi naman. Kasi yung pang pang lagnat, yung Kidilits, bumili po ako nung magkalagnat po siya, bumili pa ako ng isang banig. So, meron pa siya dito. Yung sinasabi niyang ininom na medisina naman, yung magpa-check up siya na binigyan po siya ng amoxicillin. So, ayan, wala na po siyang ubo. Yun. Linagnat naman. Pero hindi naman po siya mainit na mainit. Yung lagnat laki lang. Ayan, nakatulog na nga si Sia. San? Alsada wadi alsa. Yan, nakatulog na si Sia. San? Alsaan ay. Kunto dito kan, isapit ka ni ate. Naya. Nagtungan to kay ba't mahulog? Knockdown. Malakas yung hangin. At wala po
at wala pa po sila. 6:30 na. Iwan ko kung dito lang sa sugod yung brand out. Kung pati sa Katmon brand out, hindi ko lang po alam. Kasi pag ganitong brand out, wala naman po kaming internet. Walang wifi. Nawawalan ng signal. Luto na yung kanin. Yung mga inutusan wala pa. Tsaka wala na pong laman yung ref. Maingay yung bubong namin dahil sa dahon ng niyog. Ang lakas ng hangin. Hanggang ngayon, wala pa yung mga inuutusan. Doon pa kila Boss Tipin. 7:14 na po yung oras. Ayan, tulog na yung dalawa. Hindi pa nakakain yan. At saka yung nagsisilbing ilaw po dito sa kwarto, yung flashlight na yung ilaw is yan na lang po. Yan na lang po yung yung ilaw. Parang mamamatay na. Nakatulog yung dalawa. At si Sansan kumakain na lang. Yung ulam niya yung yung fried na itlog na nandyan sa mesa na sobra kanina nang kumain kami ng tanghalian. Wala pa po yung dalawa. At medyo tumigil na po yung yung hangin. Medyo may konti pang hangin-hangin pero hindi na malakas. Napakadilim. Sa wakas naglight na din at nagising si Sia kasi dumating na po yung mga inuutusan. Ayan. Mga na po sila? Charming eyes na po. Mga charming eyes. Tadi manakin pakita kang sabay man. Diari mga dog. Tadi. Ano? Yan, galit na galit si Mama Walin. Tadi manakin pakita man. Saban na. Hi guys, good morning na. Ayan. Gising na si Chrislyn at tapos na po siyang kumain at kailangan na po niyang maligo dahil 7:00 pa lang nandun na po siya sa school. At tapos magluluto sana ako ng hotdog, ulam niya. Hindi po tayo nakapagluto dahil walang mantika. So ngayon wala po kaming pambili. Ayan, yung namin piggy bank. Inano po namin kinuhaan. Andon pinabili ko na si Christian ng ng mantika at saka kape. So ngayon, yung kinukuha natin yung pang-snack ni Chrislyn dahil hanggang pa sila 11:00. Bali yung papa niya yung kasama. Tsaka ako naman yun, may sinalang na po ako na labahan. At tsaka medyo umaambon. Yun lang, ambon lang. Tas kagabi hanggang madaling araw mahangin.
walang ulan. Pero ngayon na umaga na, medyo umaambon. Naiwan ko kung saan magpaparid sila, no? Sila Kreslin. Dahil may parid sila ngayon. Go, yung piggy bank namin, nag-anak na. Kailangan namin kumuha. Dahil wala po kami budget ngayon. Na ano na si Mama Walin. Natipiga. Di pa makuha yung ano, yung buong 50. Ay nako. Hindi makuha yung buong 50. Hindi umabot ng ano, December yung piggy bank namin. Kasi kailangan makakuha. Mabuti na lang na meron po kaming ano nila Kreslin. Sa aming 3 po to. Ang problema ngayon, si Sia nagising na. Sasama din. Uy, Ginoo ko. Pero yung mga tagpiso, ibabalik ko. Yung mga buo-buo lang yung kukunin natin. Yung tagpiso, babalik. Para pasakahan. Para sa susunod meron. Ano siya? Ba't nagising ka na? Ginoo. Sama siya, manonood. Bahala kayo. Sige, nakarigo na kayo. Alas 6:30 na. Nabuksan. Oh my gosh. Ayan, nagbibihis na si Kreslin. Malapit nang mag-alas 7. Type B sila ngayon, type B. Papa niya naliligo pa. Mabuti na lang medyo tumilan na po yung yung ulan. Pero hindi naman po gaano malakas yung ulan. Saktong-sakto lang. Kasi may parid sila ngayon. May parid. Yan. Sige, magsapatos ka. Sina, magsapatos. Pagkikitagat imo paglalaktan, ipagtatatarapit lagay para diri ka magkakahugaw. Relax, scout na ini, relax. Oo. Tuod na ini. Didilingkod. Diyan, upo ka lang muna. Iligo pa yung papa mo. Star scout na. Sakto lang yan. Yung kaano ng buhok mo. Inunitil kasi mag-ano pa kayo. Yan. Papalit kayo
Naka-sombrero. Magpapractice ako ng sky. Ha? O sige, practice. Na ano? Tuk daw. Sige. Star Scout promise. I promise to do my best to love God and my country, to help other people every day, especially those at home. The Star Scout knows a Star Scout is truthful, a Star Scout is obedient. Yan. Memoryado na po yung ano nila. Tapos may sarili pa. Hep hep hooray! Are you ready, Star Scout? Yes! Yes! Why yes, yes! Star Scout are the best. Kasi nila, say hello. H-H-H-E-E L-L-L O-O-O. Hello! We wish you the best and stand among the rest. Star Scout are the best. Oy, 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 Star Scout! Galingan mo ha sa games nyo para ikaw ang makadami na naman ng ano premyo. Kasi yung 30 na ano nila, contribution, yun po yung ibibili ng mga papremyo nila. Noon yung uniform na yan ni Chrislyn, malaki pa sa kanya. Ngayon, saktong-sakto na lang. Mag-8 pa lang si Chrislyn sa May 16. Si Sia naman magfa-5 ngayong January 27. Magbe-birthday na po si Sia. Yan si Sia. Yan, papalis na po sila. Tingnan nyo si Sia. Iyak ng iyak kay gustong sumama. Paano? May sinat siya kahapon at saka umaambon. Hindi pwede. Sabi ko sa kanya, alis din po kami. Sige, sumuka ka la. Huwag maingay. Alis tayo. Pupunta tayo ng Compostela. Huwag kang mag-alala. Alis din po tayo. Alis kayo. O, sige na. Ito. Medyas mo. Naku, puting-puti. Dandahan ka dyan sa paglakad. At ayan pala guys yung nakuha ko kanina. Niyog. Dalawang rawog. Dalawang rawog po na niyog dahil mahangin nga kagabi, malakas yung hangin. Ay, kaya ayan. Marami po tayong nakuha. Sige na. At meron din doon Girl Scout. Ayun, si Ninya. Si 7:30 yung parade. Oras po is alas 7:04 na. Pag na nga tuod, una na, sige na. Kasi yung papa niya nandoon pa. Kumukuha pa ng allowance. Paghinay. Ayaw magpahalik. Iyak nang iyak si Sia. Gusto talagang sumama. Kasi sabi ko sa kanya, alis po tayo. Punta tayo ng Compostela. Sabi niya, sige. Pinakain ko po siya. Nung alis na po sila papa niya at ate yun. Todo iyak. At saka pupunta naman po ako doon sa Compostela. Isasama ko po siya at doon muna ako matutulog. Sasama ko lang si Sia
para hindi po magreklamo si Papa Bits. Pero hindi alam ni Papa Bits na doon ako matutulog. Sasama ko lang yung isa. Iwan ko kung makapag-parid po sila ngayon dahil yan, medyo umaambon nga. Iwan ko lang kung ano nila ngayon doon sa camp din nila. So, ayan, pinapaanuhan ko muna yung nilabhan ko. Magbabanlaw po tayo habang maaga. Na para pag alis ko wala nang iisipin. Walang isipin na mga labahan. Maglalaylo muna tayo sa mga pasaway. Kasi nakakasawa na yung palaging sermon ng sermon. Hindi na lang po tayo umiimik. Kaya ayun, naisip ko. Pupunta muna ako ng Compostela. Kahit isang araw lang. Muna tayo. Maglakwat siya. Tapos na din po tayong magbanlaw. At saka si Sia nakatulog sa kaiiyak. Tapos nagchat yung papa niya. Sabi niya, Mama Dax, puro nanay daw yung bantay doon. Nakatawa po ako. Sabi ko, mga nanay lagi. Yun, sabi ko, sige. Matapos lang akong maglaba, maliligo. Pupunta ako doon. Kasi hanggang alas 11 lang naman po yung nila, yung pag-games ng camp din nila, Chrislyn. Papalitan muna natin si Christian kasi nailang po siya na puro nanay po yung nandun. At ayan si Sia nakatulog. Yan, nakatulog si Sia. Itinayo ko yung yung foam kasi nilinisan ko. Saka yung kapiraso ng foam doon sa foam ng kuya niya na hinigan, dinala dyan. Ginawang higaan na yan. Nakatulog. Kawawa naman. So, pagkatapos nating manghangir, maliligo po tayo, tas magpupunta na po tayo doon sa eskwelahan. Papalitan muna natin si Christian. Kasi hanggang alas 11 naman lang po yung camp day, pwede pa tayong makapunta ng Compostela mga mamaya-maya. Babakasyon muna tayo kahit isang araw lang. Mga hangir muna po tayo. Po guys, nandito na po kami sa school nila Chrislyn. At iyang kasama ko si Sia. Pati si Papa Bits. Kasama ko din. Manunod din siya sa event nila Chrislyn. Iyan po si Sia. At medyo hindi po tayo lalapit doon dahil maingay po sila. Yan po yung nila. Sina Sia? Maganda po. Dumami. Asyware. O niya, ilianan ako, usap ako muna o. So, ayan po guys. Gabi na, nandito po tayo sa Compostela. Ayan. Lumabas muna ako dahil maingay yung cellphone ni Jing. Nanonood po siya ng sinulog. At yun nga, sabi ko hindi muna ako uuwi, dito ako matutulog bukas na. At yung nakakatawa po ngayon is si Pix pala, biyahin na papunta dito. Ayun, sabi niya sa akin, hello, kasi ngayon ko lang po nakita yung yung live ni Pix. Kasi kanina nang dumating pa ako dito sa Compostela, naglalabas si Jing. So ayun na, tinulungan ko siya at ako po yung nagtapos. Kasi nagpunta po tayo doon muna sa eskwelahan ni Chrislyn dahil nahihiya nga si Christian na siya po yung bantay doon dahil mga nanay daw. At saka wala po akong ganong video doon kay Chrislyn dahil maingay.
Ayan, mahangin din po dito sa Compostela. Malamig yung hangin. Dito lang muna tayo tambay. Ayan. Sarado yung tindahan dahil umuwi na po si Nanay Lourdes. So, bali kami lang po dito ni Jing dahil yung ibang mga nagre-rent dito sa boarding house umuwi. O yung iba naman is nandoon sa Cebu City, nanonood po ng sinulog na nakwento ni Jing kanina habang kumakain kami kaninang tanghali. Nagpabook daw po siya kasi plano niya magpunta daw kami sa city manood ng sinulog kasama kami ni Papa Bits. So hindi po natuloy dahil maulan at saka maglalakad pa daw papunta doon sa binyo ng sinulog. Buti na lang hindi natuloy dahil hindi kakayanin ni Papa Bits yung palakad-lakad, paikot-ikot kasi madaling mapagod. So ayun, katatapos lang po namin mag usap ni Papa Bits dahil tumawag. Nagtatanong siya kung ba't daw hindi ako umuwi. Sabi ko sa kanya, wala lang, dito lang muna ako matutulog. Sabi niya, darating si Raylan, si Pix. Sabi ko, alam naman ni Pix, bukas na po ako uwi. Mag-ano muna tayo dito, maglalaylo. Tinanong ko naman po si Mama Walin, chinat ko si Mama Walin kung anong ginagawa nila doon sa bahay ngayon. Singko nagiinuman na naman. Sabi ni Mama Walin, wala daw. Singko mabuti. Mamahuway muna, mamahuway. Magpahinga, yung mamahuway, magpahinga muna. Malamig po yung simoy ng hangin dito. Malamig po yung simoy ng hangin. Nandito tayo sa labas ng tindahan ni Nanay. Nasarado yung tindahan na yan. Nakasarado po. Yan po yung labas ni Jing dito pag gabi na. Maliwanag pala dyan. Tas ayan, medyo basa yung kalsada dahil katatapos lang pong umulan. Malakas pong ulan kanina. Tsaka napakalamig talaga yung simoy ng hangin na parang yung panahon namin dito is may bagyo. At tinanong ko si Papa Bits kung umulan doon. Medyo umulan daw pero hindi malakas. Pero kanina dito malakas. Malakas po yung ulan na tamang-tama lang naman natapos po ako magbanlaw at saka manghangir. Iwan po kung ano po yung kakainin namin ni Jing ngayon. Dahil late na po yung namin kanina pananghalian. Siguro mga 1:00, 2:00 po yun. Kami nakapananghalian. Yan si Papa Bits. Pag wala ako sa bahay, hindi po na-drawing yung mukha. Chichay. Lukot ngadto lukot. Maamong aso ito dito ni Nanay, maamo. At hindi ko talaga alam na si Pix papunta na po dito sa Cebu. Ngayon lang nang mahiga po ako, binuksan ko yung cellphone ko. Nakita ko po yung caption ni Pix na balik muna tayo sa Cebu. Kaya ayun, inopen ko. Pagtingin ko sa live niya, nandun na po siya sa Isabel. Sabi ko kay Jing, papunta naman pala dito si Pix. Nasa na po siya sa Isabel. Sasakay na po siya ng barko at aakyat na po siya sa taas para maghanap na ng upuan. At yun, timing naman po nag-chat siya, sabi niya, hello. Singko, papunta ka na pala dito. Niya, oo. Tapos, sabi naman ni Timang na surprise. Paano masusurprise? Comment lang ni Timang sa live niya na surprise. Sabi ni Pix, hindi na surprise dahil malalaman na nila yun
timing naman po, yun, nagbukas ako ngayong alas 5 lang. Tapos tinanong ko, saan ka naman ngayon banda? Nakachat ka pa naman, may signal ka pa naman. Yeah. Kasi kaalis lang daw ng barko, mga alas 4:30. Sus, medyo ano pa yan, malayo pa siya sa katotohanan. Kasi alas 4:30 po umalis. Anong oras na po ngayon? Alas 6 pa lang, mga higit isang oras na po yung biyahe nila. So tansya ko mag-alas 10 or mag-alas 11 dadating si Pix dito sa doon sa Sugod. Tas dadaan pa po siya kila May Timang dahil may mga padala pa si May Timang kay Pix. Maraming dala yun. Ewan ko kung ano yung mga padala ni May Timang na mga order daw. Di ko po alam. So sabi niya, di ka uuwi? Sabi ko hindi. Sabi naman ni Pix, sige, hindi mo na ako uwi doon. Bukas na lang din daw siya uuwi. Doon muna siya kay May Timang. Agoy. Sabi niya, Mama, di ka uwi? 5 hindi. Sus, niya sabi niya, sus, ko bakit? 5, mag-ano muna ako dito, magmumuni-muni. Sus, ko liwat. Kasi sabi ko, bukas pa ako uwi. Sige, doon na lang muna ako kay May Timang matutulog. Bukas na lang din daw siya uuwi. Agoy mga bata. Ganyan sila pag wala ako. Agoy guys. Bago ko napanood yung live ni Pix, na nakapagsabi na po ako kay Jing kanina na dito po ako matutulog. Naano naman po akong umuwi, bawiin ko na uwi ako kasi padating si Pix. Inano ko na lang, grinab ko na lang na dito po ako matulog. Tsaka nagka-chat naman po kami ni Pix. Pero alam ko na hindi gaganahan yun si Pix pagdating doon sa bahay na wala ako dahil siyempre hindi naman po si Papa Bits yung pag-asikaso para sa akin tulad ng matutulugan, may higaan, kasi bibigyan ko ng unan, bibigyan ko ng kumot. Hindi naman po niya alam kung saan po nakalagay yun. Parang magiging po si Pix pag dumating doon, magiging matutulog po siya sa extension na hindi naman sa extension na sa labas, sa kusina. Matutulog po si Pix sa kusina po na parang yung mga natutulog sa kali dahil hindi naman alam kung saan po pwesto. Pero chinat ko si Sansan kung saan ayusin mo yung kwarto, yung home, kasi isininggol lang po ni Sansan yung katupi na kasya lang po sa kanya. Sabi ko sa kanya, ayusin mo yung home dahil parating yung Tito Pix mo, magtabi kayo sa pagtulog. Tapos sinabihan ko naman si Pix na magtabi kayo ni Sansan na magtulog. Sabi niya, ayoko, magpupulding bid lang siya. Sabi ko, okay, ikaw bahala. So alam kong hindi magkakaayos-ayos pag wala ako. At saka natatamad na po akong umuwi ng hapon na dahil yung pagsakay pag ganito na pong oras agawan na po yung pagsakay, at saka standing position na po yung mga pasaheros. Bas muna si Jing bibili ng ulam, so tayo naman is magsasaing muna. Magsasaing muna tayo. Madali lang naman po yung pagsaing. Asan na ba yung
Mahirap yung cute ang kusina. Walang imik si Papa Bits nang sabihin kong hindi po ako uuwi. Kasi para naman po maramdaman nila ko kung paano yung naghihintay. Kasi namimihasan na kasi, guys. Uwang ko, namimihasa. Pero paulit-ulit lang naman. Sabi ko, okay lang. Okay lang. Kaya pag nagpupunta po ako dito sa Compostela, hindi ko sinasabi na hindi po ako uuwi. Walang makakapigil sa akin. Kasi sila hindi naman nagpapapigil. So, ako walang makakapigil din. Sige, manos po. Amanos lang na amanos. Kasi hindi naman po ako yung tipong pag naiinis na yung tipong babae na or asawa na nagbubunganga. Hindi. Siya pag nalalasing, marami pong mga sinasalita na hindi ka nais-nais, na hindi ko naman po yan iniintindi, na paulit-ulit na lang. Hindi ko siya sinasagot. Yung nasa isip ko, bukas ka lang. So pagkakinabukasan, hindi na po siya nakainom, medyo hangover na lang, yun. Diyan naman po ako umatake ng salita. Pero hindi naman po yung salita na yung pasigaw. Pinagsasabihan ko lang. Na ganun, pag dalalasing ka, marami kang sinasalita na hindi ka nais-nais, na minsan merong pang bad words, yung mga yung magmumura, tapos tatanungin niya, nagsalita ba ako ng ganyan? Yun na nga, kasi mismo siya sinasabi na hindi niya po alam. Yun na nga yung epekto ng agoy. Kasi po hindi naman po ako yung asawa na sabihin na lang natin na nagger, na yun, mapapagbuhatan ka ng kamay ng asawa mo na dahil sa dada. Ako hindi ganun. Nihintay ko na lang pagka kinabukasan. Kasi alam ko naman na makikinig siya at hindi na makakasagot. At magtatanong na lang po siya na, nasabi ko ba yun? Kahit siya, Criseline, natatawa. Pag kinabukasan na inaano ko, na hindi na po siya umaamin kung ano po yung sinasalita niya. Kaya ayun, kagabi medyo nainis talaga ako, pero yun lang, sinasaalog ko na lang po yan.
Sinasabi ko na lang na bukas ako naman. Yun lang. Pero hindi kami nag-aaway. Yun lang, siya po yung nagagalit pag ako yung umaalis. Nagagalit siya. Tapos, hindi nagdadala ng cellphone para hindi ma-chat-chat, para hindi matatawagan. Yun ang style niya. Parang parang nakakapagod. Hindi naman po ako yung tipong asawa na nagbubulyaw tapos pupuntahan po sa inuman na bibigyan ng kahiyan. Wala, naghihintay lang po ako. Naghihintay lang po ako sa bahay na hanggang anong oras po uuwi. Tapos yun. Kaya sinasabi ko talaga na mamamasyal muna ako. Baka makaabot po tayo ng Tabuelan. Makapunta din po tayo doon sa sa mama ni Alrich. Kasi minsan iniimbita ko na magpunta doon. Mangyayari din po yun. Yung lang naman po. Parang pahinga lang. So, ayan po guys. For today's video. Parang lang po ako sa inyo guys. Naglalabas ng sama ng loob. Kasi wala naman talaga akong nakakausap. Hindi ko naman sila Chrislyn siya yun mapaglabasan ng hininga. Mapaglabasan ng sama ng loob dahil hindi pa nila naiintindihan kung anong sitwasyon. Si Jing alam na niya po yun kung yung style pag naiinis na hindi talaga ako hindi talaga ako nakikipag bangayan. Sinasarili ko na lang po at yun, naisip ko kung meron lang po akong mapuntahan na malayo, yun lang pong gagawin ko. Lang po yung isipan at puso ko. Parang lumuwag lang. Yun lang po guys for today's video. Thank you for watching at pasensya na po kayo.